winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Yan, magandang araw, magandang gabi uli sa inyo mga kainags. Kung nasaan man kayo ngayong araw na to, nandito na naman tayo sa sasakyan ni Mahal na Reyna at makikisabay na naman tayo. At syempre, makikipag-ututang dila na naman kami sa inyo. Yan, wag na tayo magpaligoy-ligoy pa, diretso na tayo mga kainags sa ating topic. O naman ang topic natin ngayong araw na to. Ang topic natin ngayong araw na to mga kainags ay yung kahapon, yung vlog natin kahapon na yung pagkuha ng truck ay para mo ipinokpok sa iyong ulo kung ikaw ay hindi handa. Yan, lahat ng bagay na kinukuha natin ay dapat ating paghandaan, pag-aralan. At ito'y ating inaayon sa ating kasalukuyang kung ano man ang meron tayo ngayon. Yo. So by the way mga kainags, meron lang ako isang sasagutin na tanong na napakagandang tanong at nakuha ang aking interest, nakuha ang aking atensyon. Merong isang nag-comment na isang subscribers or viewers natin. Maraming salamat sa comment mo. Ang kanyang comment mga kainags ay: bakit daw si Inags ay pa-relax na lang sa buhay, samantalang si Mahal na Reyna naman daw ay panay daw ang hataw sa trabaho. Yun, napakagandang tanong mga kainags, So ganito yan mga kainags, papaliwanag ko na, So kasi sila Mahal na Reyna, nung wala pa sila sa Canada, ako yung talagang nagsakripisyo, lahat ginawa akong gumawa, lahat na. So yung mga nakapanood na matagal ko ng vlog mga kainags, alam niyo yung mga pinagsasabi ko, di ba? Kung paano ako nakapunta sa Canada, yung sakripisyo, yung hirap. At nung nandito na ako sa Canada, yung sakripisyo at hirap ko bago ko nakuha yung permanent residency ko. Kung napanood nyo, doon sa mga hindi nakakapanood, at doon naman sa mga nakapanood, alam nila yan mga kainags, So yun na nga. At bago nakapunta yung family natin dito sa Canada, pinaghandaan kong maigi mga kainags, Talagang pinaghandaan kong maigi yung pagdating nila rito. Kaya nung at the age of 41 years old, sabi ko nga sa inyo, nung dumating na sila rito, sabi ko, naabot ko na yung pangarap ko, So it's time for me to relax. Kasi nga, nabanggit ko sa inyo, wala akong utang nung dumating yung family natin dito. At wala akong mga utang na ipinamana kay Mahal na Reyna. Wala, as in wala. Kaya sabi ko kay Mahal na Reyna, naka-settled na tayo, nakapag-adjust na tayo. Kumbaga, may bala na tayo. Yan, kumbaga hindi na natin kailangan pang humataw sa trabaho, pati ako, para mabayaran natin kung ano man ang mga, kung sakaling may utang man tayo. So awa naman ng Panginoon mga kainags, nagbunga yung ating paghihirap, pagtitiis, sakripisyo. Yan, kasi nga nabanggit ko sa inyo nung nakaraan nga nung contract worker ako mga kainags, meron akong cellphone isa, inaabot ng 5 taon yun, yung cellphone ko na yun hanggang ngayon yung pa rin. Yan, kasi meron din ako mga nakasabayan dito nung araw na every year ay nagpapalit. Kung halimbawa may lumabas na Apple, di ba? iPhone na Apple, updated yung ibang nating mga kababayan dito mga kainags. Kada labas ng Apple, meron sila noon bagong bago. Pero mga contract worker pa lang kami noong time na yon. Pero ako, hindi ako nagpapalit ng cellphone mga kainags, Katulad ngayon, yung cellphone ko ngayon, itong cellphone ko na to ngayon, ang tagal na nito sa akin. Ano pa to, ito S20, Samsung S20. Syempre nakuha ko to nung 2020, August 2020. So ito yung ginamit ko nung first time ko mag-vlog. So hanggang ngayon mga kainags, meron ng S24, pambihira. Ito pa rin ang cellphone ko hanggang ngayon. So hindi ako yung papalit-palit na cellphone. Sabi ko kasi sa inyo, hanggat pwede pang gamitin. So balik tayo doon sa kwento. Yan, si Mahal na Reyna kasi mga kainags, doon sa trabaho niya, hataw talaga doon sa trabaho nila kasi nga restaurant. At saka doon sa mga hindi nakakaalam, si Mahal na Reyna po ay chef yan. Gumraduate sa sa Makati, Philippines, sa may Global Culinary. Global Culinary, yan. Siya doon, nakagraduate siya doon mga kainags, So ngayon dito kasi sa restaurant nila, sobrang busy mga kainags. At hindi siya pwedeng bigyan ng 2 araw na day off. Kumbaga nagtatrabaho si Mahal na Reyna sa isang araw mahigit 8 oras mga kainags, Pero yun na nga lang sabi ko sa inyo, ilan? 10 to 12 hours siya nagtatrabaho. Yan. Pero Mahal na Reyna, gusto mo ba yung ginagawa mo? Of course, enjoy naman ako. Yun, nag-i-enjoy naman siya. So okay lang ba sa'yo na isang araw lang ang day off mo? Okay lang. Gusto mo kasi masaya ka, Ayun. So yun yung sinasabi. Gusto ko minsan magdalawa or 3 araw, pero ayaw akong
ayaw kang payagan. Gusto mo mag... Kasi i-cover ko lahat yun kung maglilip ako. Okay. Sige, mag-drive ka muna dyan. So yun mga kainags, ano, si Mahal na Reyna kasi matagal na siyang nagre-request na gawing 2 araw yung day off niya. Ayaw lang talaga siyang bigyan. Minsan nga pag nagli-leave siya, ayaw siyang payagan kasi alam niyo mga kainags, ano, ano, Siya mahihirapan yung headshot. yun. So Yung headshot ko. So may mga kasama sila doon pero hindi naman ano, 'di ba? May mga kasama kasi mga assistant ano. Kasi itong pinagtatrabaho ni Mahal na Reyna mga kainags, so hindi ito yung hindi ito yung ano katulad ng mga AMW na ituturo mo lang malalaman na, 'di ba sa Boston Pizza ituturo mo lang alam mo na. So ito ay restaurant na talagang meron talagang mga specific chef na kailangan mga kainags, ano. Meron talaga. Kaya ganun. So minsan gusto niyang mag-request ng 2 araw na ayaw siyang bigyan. Kaya humahataw siya. Pwede kong bigyan kaso i-cover ko muna. Ito cover mo. Ipe-prep ko lahat ng mga kailangan sa 2 days, 3 days na ano ko. Masirap ka ganun. Masirap ako. Hahataw ako masyado. Pero masaya ka naman sa 6 days. Okay naman. Okay naman para. Okay naman, malaki ano. Malaki pera. Malaki pera. So yun mga Nakakaipon ako. nakakaipon. So yun na nga mga kainags, nabanggit ko nga sa inyo. Gusto naman ni Mahal na Reyna. Kasi mahirap pilitin yung isang bagay na ayaw mo na. Halimbawa ayaw mo na. Gusto mo magpahinga. Kaya lang wala kang choice kasi nga marami kang babayaran. Kumbaga pipilitin mo yung katawan mo na magtrabaho kahit ayaw na ng katawan mo kasi nga maraming babayaring utang. So yun mga kainags, ano. So iba yung sinasabi ko sa gusto mo magtrabaho para may maipon ka or gusto mo magtrabaho para may gusto kang bilhin. Yan, hindi yung gusto mo magtrabaho, gusto mo mag-overtime para may pambayad sa mga babayarin. Magkaiba yun mga kainags, ano. Tsaka si Mahal na Reyna, nag-i-enjoy siya sa ginagawa niya kasi mahilig magluto si Mahal na Reyna. Nag-i-enjoy siya. Sabi nga natin, kahit na mahirap ang trabaho, basta nag-i-enjoy ka sa ginagawa mo, walang problema. Ano, iwan ko na to? Iwan naman, ilak mo gagamitin na. mo pa? Mag-ikot-ikot ka pa? Hindi, maglalakad na lang ako. Sige na. Sige na. Lock mo yan, double lock Bye-bye. mo, ha? Sige, double lock yan. Siyempre naman. Ingat ha, I love you. Yan. So yun mga kainags, ano, yun. Kaya si Mahal na Reyna, nag-i-enjoy talaga siya sa kung ano man ang ginagawa niya ngayon. Kahit na 6 days siyang pumapasok, gusto niya yung ginagawa niya. Tapos ako naman, pa-relax lang ako, di ba? Kasi nga sabi ko nga sa inyo mga kainags, ano, inuna ko yung hirap. Nung wala pa yung family ko rito, talagang naghirap ako, nagsakripisyo ako. Overtime. Lahat ng mga kinikita ko sa overtime. 6 days ako nagtatrabaho kahit di pa ako pumapasok ako. Sinamantala ko kasi yung time na yun habang wala pa yung family ko rito. Dahil alam ko pag wala pa yung family ko dito sa Canada, bilang isang temporary foreign contract worker, malaki ang maiipon nyo mga kainags. No? Especially sa mga kababayan natin na nanonood ngayon na contract worker, temporary foreign contract worker dito sa Canada. Habang wala pa yung family nyo, samantalahin nyo mga kainags. Mag-ipon, magtrabaho, unahin nyo muna ang hirap. Para habang buhay kayo nagpapasarap pagdating ng family nyo rito. Yung bang pagdating ng family nyo rito, wala kayong utang sa Canada mga kainags. So napakasarap nun, talagang makakabuelo kayo. Unlike mga kainags, ano, kasi may mga cases dito na pagdating ng family ng mga kababayan natin dito na temporary foreign contract worker na naging permanent residents na, pagdating ng family rito mga kainags, may mga utang na. O syempre pagdating ng family mo rito bilang isang permanent residents, baguhan pa lang, hindi ka kaagad makakabuelo niyan mga kainags. Syempre wala pang trabaho yung misis mo or yung mister mo pagdating dito, 'di ba? Tapos yung mga anak mo syempre mga bata pa, 'di ba? Hindi naman kaagad pagdating dito niyan automatic may trabaho na 'di ba? Or kung sakaling automatic man may trabaho na, hindi pa naman agad si sweldo yan mga kainags. At ang sweldo pa lang yan, basic, di ba? So yun sinasabi ko. Kaya nung dumating na nga sila Mahal na Reyna rito, ito pagyayabang ko ulit mga kainags. So tara, sanay naman kayo sa pagiging mayabang ko at mahangin, no? Ang bihira. Kailangan ko na siguro magsuot ng sombrero at baka nasisilaw na kayo. Anyway, wag na, mamaya na tayo magsuot ng sombrero mga kainags. Dito muna tayo. Yan, ganyan tayo. Kasi yung araw ay nagbabounce back. So yun. Sa ngayon, masaya naman si Mahal na Reyna kasi nga dahil doon sa trabaho nila, no? Hindi siya pwedeng mabigyan ng 2 araw na trabaho na day off. Yan. Unlike ako, kasi ako may choice naman ako mga kainags, ano? Kung gusto kong magtrabaho ng 5 days or 40 hours a week, pwede kong gawin 'yun. Pwede kong sabihin sa supervisor ko, dagdagan mo ako ng isang araw, another 8 hours kasi wala akong pambayad sa mga inutang ko.
Wala akong pambayad doon sa mga pinost ko sa Facebook na magagarang ganito, ganyan, di ba? So yun mga kainis, may choice ako. So sabi ko nga sa inyo, magsasampung taon na akong 32 hours sa trabaho ko talagang, kasi yun nga ang choice ko. Sabi ko at my age of 40, 41, gusto ko mag-relax na lang ako kasi I wanna enjoy my life, I wanna enjoy the rest of my life. Sabi ko, tapos na ako dun sa puro trabaho. Ayoko naman yung pagdating ng family ko rito, trabaho, tapos nagkakaedad na tayo eh. Diba, malapit na tayo sa golden age mga kainag. Si trabaho pa rin, trabaho. Puro buong buhay natin napupunta na sa trabaho, over. Mga kainag, sorry mga kainag, pero yun yung reality natin, yun yung reality natin. Yun talaga yun. At by the way, pasensya na kayo mga kainag, baka may mga may mga hindi nagkakagusto sa mga real talk natin, pero totoo ito mga kainag, kaya ako nagre-real talk ngayon. Ito'y para sa mga baguhan natin na nangangarap pumunta ng Canada, or yung mga baguhan natin na contract worker, na kababayan na nandito na sa Canada. Kung sakaling mapanood nila to, at least meron silang, 'di ba? Meron silang ideas. Halimbawa, pag kukuha sila ng sasakyan, which is alam nila na medyo hindi pa sila sure, at least magkakaroon silang magdadalawang isip sila kapag napanood nila yung mga pinagsasabi natin, pinagbububungan nga ako rito sa harap ng ng TV or cellphone yung mga kainags, Yan, ito hindi pangungutya, hindi ako nangungutya mga kainags, hindi ito. Kasi alam nyo mga kainags, maganda yung ginagawa natin, kasi yung iba, ang sinasabi nila about sa Canada is puro positive, which is totoo naman mga kainags, yung mga hindi natin nabibili, hindi natin kayang kainin, or hindi natin kayang gawin sa Pilipinas, nagagawa natin dito. Katulad ng pagbili ng sasakyan, hirap na hirap tayo sa Pilipinas. Dito napakadaling kumuha ng sasakyan, tsaka napakadaling maghanap ng trabaho rito mga kainis. Kahit ilang trabaho sa isang araw, wala nang medical, wala nang police clearance. Pag sinabi ng kumpanya ng employer mo, hire ka na ngayon na, magsimula ka na, hire ka na mga kainis. Siyempre pag bago ka pa lang dito, sasabihin mo, kayang-kaya ko yan, kahit 3 trabaho, kayang-kaya ko yan. O diba, siyempre pag marami kang pera, sabi nga nila, pag marami kang pera, mas lalaki ang gastos mo kasi marami kang pera. Syempre, 'di ba? Pag marami kang pera, marami kang nabili, mas maraming maipopost ka sa Facebook, 'di ba? Pag ganung gano sa Facebook, 'di ba? Kaya lang mga kainis, halimbawa kumuha ka ng truck, halimbawa kumuha ka ng sasakyan. Abay, yung sasakyan mga kainis, pagka inutang natin yan, hindi lang natin mababayaran yan sa loob ng 1 taon o 2 taon o 3 taon. Pinakamalaking babayaran natin yan sa loob ng mahabang taon ay 8 taon, 7 taon. Yan. Kung gusto mo ng mababang taon, halimbawa 5 years to pay yung sasakyan, abay malaking babayaran mo bi-weekly mga kainags. Pero pag pinahaba mo ng 8 taon, 7 taon, medyo maliit ang babayaran mo bi-weekly, pero mahaba. So siguro sabi mo ngayon, halimbawa sabihin mo ngayon, kaya kong bumili ng truck ngayon, kahit utangin ko pa yan, kahit magkano pa yan, kaya kong bayaran yan. Kasi malakas ako ngayon, tatlong trabaho ko ngayon, o kahit 17 hours ako nagtatrabaho sa isang araw, kaya kong bilhin yan sa sasakyan na yan. Pero take note mga kainags, taon-taon nadadagdagan ang edad natin, at taon-taon hindi tayo lumalakas. Taon-taon nababawasan ang lakas natin, nahihina tayo. At habang sinasamantala natin ang kalakasan natin, ang kabataan natin, inaabuso natin ang ating katawan, mas malaki ang potensyal na mag-depreciate ang lakas natin. Mas mabilis tayong tumanda dahil sa stress, sa pagod, kulang sa pahinga. At kung mamalas-malasin pa mga kainis, baka bigla ka nalang atakihin dyan dahil kulang ka sa tulog. Trabaho ka ng trabaho, kulang ka sa tulog, tapos yung trabaho mo mabigat, di ba mga kainis, Kaya nga mga kainis, totoo talaga nangyayari ito, 45 years old, magugulat ka na lang, inatake na sa puso, sa sobrang sipag. Wala namang masamang maging masipag mga kainis, pero magiging masama yan kapag napabayaan natin ang ating health, napabayaan natin ang ating katawan. Yan yung masama doon. Abuso sa katawan. Kaya nga 'di ba sinasabi nila, wag mong abusuhin ang iyong katawan habang bata ka pa, dahil pagdating ng panahon, habang matanda ka na, doon ka nasisingil ang iyong katawan dahil sa pang-abuso mo sa kanila. Di ba mga kainags? Peace tayo. Ay, by the way mga kainags, pasensya na uli nga kayo sabihin ko, Tapos teka nga pala muna. So yun na nga, 1 taon kaya mo, 2 taon kaya mo, malakas ka pa, 3 taon kaya mo. Yung sinasabi ko kasi, babayaran mo yung sasakyan mo 8 years to pay or 7 years to pay. Pagpasok ng 4 years to pay niyan mga kainis, so 4 years, yung pang-4 na taon, doon mo na mararamdaman yung sinasabi namin mga kainis. Doon mo na mararamdaman yung sinasabi ko na hindi ko pala kayang bayaran yung truck, nahihirapan na ako.
Doon yun. Kasi araw-araw mong ginagawa, araw-araw mong ginagamit ang katawan mo, mga kainis, ano? Kung yung sasakyan nga, pagka madalas mong gamitin, yung mga, di ba? Sasakyan. May nasisira dyan na parte ng pyesa, na parts. Di ba mga kainis? Ganun din, lalo pa katawan ng tao, yung sasakyan, pagka nasira ang parts yan, pwede mong palitan. Di ba? Pagka hindi na maayos-ayos yung sasakyan mo, pwede mong palitan yung sasakyan, mga kainis. Ano? Yung katawan ng tao, mga kainis, pag may nasirang katawan, pag may nangyari sa katawan natin, di ba? Hindi basta-basta mapapalitan yan. Madugong palitan yan. Okay lang yung katawan ng masira sa atin. Paano kung yung ulo nasira? Kakaisip kung paano magbayad ng utang, kakaisip kung paano mag-overtime. Walang overtime, walang ano pa, tapos na undertime pa. Pag minalas-malas ka pa, ma-lay-off ka pa, dami mong babayaran, di ba? Masira talaga ulo mo yun. Yung nasa harapan ng camera nyo, nasa harapan ng screen ng cellphone nyo yan, nagsasalitang kalbo na yan, sira ulo yan Matagal lang sira ulo yan Abihira no? So by the way mga kainex, yun na nga, nasabi ko sa inyo, meron nga pala ako naalala kasi dahil nag-real talk ako last year, nag-real talk ako. Sabi ko sa real talk ko may mga iba na maswerte. Kasi yung iba hindi, parang ganun parang ganun yung tema Merong iba maswerte sila, hindi sila naghirap sa pinaghirapan ng iba. Tapos yung naghirap, yun pa yung hindi nakuha. Ang nakuha kasi nga casual, parang casual sa trabaho casual. So sa halip na i-hire or i-hire nila sa halip na i-hire nila yung casual na naghihirap sa pagtatrabaho, ang hinire nila, kumuha pa sila sa labas. So yung example ko na yon, parang may nag-message, nag-comment sa akin na sabi niya nasaktan daw siya sa ginawa kong example. Kasi daw yung ginawa kong example na kumuha pa sa labas, parang siya rin daw yun na nangyari sa kanya. Kasi sabi ko, kawawa naman yung casual sa gobyerno. Di ba sa gobyerno, di ba maraming casual diyan, di ba? Alam niya na yung trabaho niya, matagal na siyang nagsilbi sa trabaho niya, ginagawa niya na maayos yung trabaho niya. Bakit hindi pa siya i-hired direct? Diba? Irregular. Bakit pa kailangan pang kumuha sa labas? Diba? Bakit pa kailangan pang kumuha sa labas na para i-regular? Kasi nangyari din sa amin dito yun mga kainis, diba? Sa mga contract worker. Tagal na namin nagtatrabaho rito, nagbabayad kami ng tax. Bakit hindi pa kami bigyan ng yung service namin sa Canada, di ba? Bilang isang temporary foreign contract worker, bakit nyo pa kami kailangan pahirapan pa? I-hire nyo na kami, wag nyo na kami pahirapan pa. Nagbabayad kami ng tax, di ba? Mga temporary foreign contract worker. Nagtatrabaho kami ng maayos sa trabaho namin. Legal yung pagpasok namin sa Canada. Nakakatulong kami sa pag-unlad ng ekonomiya. Nakakatulong kami sa mga employer para mapaunlad ng kanilang mga business, di ba? Bakit mayroon pang yung ganto criteria pa? Especially mga nagtatrabaho sa food counter attendant, no? Hirap, kailangan i-nominate ka pa ng employer mo para ma-permanent residency ka. Dapat once na nakapunta ka na ng Canada bilang isang temporary foreign contract worker. Para lang sa akin to mga kainis, Para lang sa akin to kasi wala na dapat low skilled. Basta pag nakapunta ng Canada, naka-experience ka ng trabaho mo dito, halimbawa 2 years na experience sa Canada, kahit anong criteria pa yan ng trabaho mo, food counter attendant, kahit anong klaseng baba pa ng trabaho mo, low skilled, at least nakatulong ka na dito sa Canada. Dapat hire ka na kaagad. Huwag niyo nang pahirapan kasi kawawa naman yung mga kababayan natin Hirap na hirap sa pag-apply ng permanent residence kasi nga hindi qualified. Tapos hanggang sa mapauwi na lang ng Pilipinas na hindi ma-qualified sa permanent residency. Mahirap, di ba mga kainags, Nakakaawa kasi doon sa mga hindi nakakaalam, mga kainags. Ako nagdaan sa temporary foreign contract worker. Naku, daming butas ng karayom ang sinuot ko bago ko nakuha yung permanent residence. Doon sa mga nakakaalam, alam nila yung mga matagal nakapanood, natulog pa ako sa garahe. Grabe. Kaya alam ko yung nakikisimpatya ako doon sa mga kababayan natin ng contract worker na matagal nang hindi makapag-apply ng permanent residence. Talagang basta mahirap, naranasan ko Alam ko no. Kaya yung mga temporary foreign contract worker na kababayan natin dito, mag-ipon kayo mga kainags. Mag-ipon kayo kasi yan yung pinakabala nyo Kung sakaling walang mangyari sa inyo rito,
pinakabala nyo yan. Pero sa ngayon kasi parang sa akin madali na lang makapag-apply ng ano ngayon, opportunity ng permanent residency dito sa Canada. Kasi nung time namin, way back in early 2011 naglabas ang gobyerno ng Canada na kapag ikaw ay temporary foreign contract worker, dapat sa loob ng 2011 hanggang 2015 makapag-apply ka na ng permanent residence ng Canada, dahil kung hindi, go back to your country wherever you are. Ganun yun, compulsory, whether you like it or not. Pero yung iba, may mga nakalusot, nagtago rito, nag-TNT. Pero nakaano rin sila, nakakuha sila ng abogado, nakalusot sila mga kainags, nagtago sila kumuha sila ng abogado. Ang ginawa, parang in-apply sila ng student, international student, in-apply sila, tapos pwede sila magtrabaho ng 20 hours. Kaya lang nangyari, hindi naman sila nag-aaral, tatrabaho lang sila. Kaya yun, isa yun sa mga nasilip ng gobyerno ngayon mga kainis ng Canada, na yung international student parang nilagyan nila ng cap ng bilang, Dati kasi kung sinong gusto mag-aral sa Canada, ganun lang Kaya lang nasilip ng Canada, ng gobyerno ng Canada, na yung iba, ang application ay international student pero hindi pumapasok sa school, nagtatrabaho, humihingi ng LAMIA working permit. Yun ang inaayos nila, kaya nagkaroon ng cap. Tsaka ngayon mas mahigpit na yata mga kainis, mahigpit na yata ngayon. So yun mga kainis, balik tayo dun sa usapan natin, yung sinasabi ko nga sa inyo na parang nagtampo sa akin, subscribers natin or viewers natin, sabi niya, hindi ko nagustuhan yung example mo, parang ganun kasi nasaktan ako, parang ako yung ginawa mong example, ganun. Although hindi ko siya kilala mga kainis, sabi ko nga, nag-real talk lang tayo, sabi ko pasensya na kung merong tamaan, wag naman sana kayo magalit sa akin, kasi ganun talaga, masakit malaman ng katotohanan, truth hurts though, yun. Ang bihira na. So yan mga kainis, wala naman akong pinapatamaan dito, wala naman ako, kumbaga tayo nagsasalita lang tayo nung ano yung nakikita natin at napapansin natin at mga naging experience natin. Yan, doon lang tayo nagsasalita. So yun, tapos meron pang doon sa comment niya nung subscriber natin na parang tinamaan daw siya, na nasaktan daw siya sinabi ko. Meron pang isang nakisulsul. Tapos sabi niya doon nag-comment tama ka, sabi niya ganoon sa nag-comment sa atin, tama ka, na hindi maganda yung sinasabi ni ni Gani nga ang tawag sa akin. Kala ko pa naman mabait tong kalbo na to, itong Gani na to. Yung pala hindi rin pala maganda ugali. Sabi sa akin gano'n, makainags, talagang pinipili, sinusulusalan niya yung yung nag-comment Ay, akala ko maganda ugali ito, tapos sabi niya pa nga humanda ka ngayon, hinahanap ka na ng RCMP para hulihin ka kasama yung mga anak mo pati asawa mo, sabi gano'n. Ay, hira naman So alam niyo mga kainis, matagal na ako dito sa Canada, alam ko na rin yung mga rito, syempre, kumbaga yun lang, basta yun. Pasensya na po sa ko, kasi example lang natin to, kung para naman ito sa mga kababayan natin na parating pa lang dito, para maging aware din, syempre, maging aware din. Yan, kasi syempre pag tayo nasa Pilipinas tayo, di ba, nasa isip natin pag nasa Canada ka, Canada, uy, gaganda ang buhay ko sa Canada. Totoo yun mga kainags, gaganda ang buhay mo rito. Yung mga hindi ko nararanasan sa Pilipinas, mararanasan ko. Bibili ako ng brand new truck, bibili akong brand new SUV, bibili akong malaking bahay. Yan mga kainags, yun yung nasa isip natin Pero pag nandito na kayo mga kainags, at yung ating kasalukuyang trabaho ay hindi naman ganong kalakihan ng sweldo, mahirap yun mga kainags, pagdudusahan natin yun. Pagdudusahan natin yan. Kaya yung may mga nag-comment, maraming salamat dun sa mga nag-comment na sinasabi nila na nagsishare din sila sa comment Yung vlog natin kahapon sinishare nila na yun nga raw, bumili sila ng sasakyan. Parang medyo nahirapan sila. Yan, kasi nga mas stress nagbabayad ng tax, nagbabayad ng biweekly, ganon. Tapos yung iba naman nag-comment din, na sabi nila na yung ate daw nila sa Winnipeg, yung ate nila na sa Winnipeg, basta masipag ka raw, mabibili mo raw lahat ng gusto mo rito sa Canada.
lahat ng luho mo. Pero make sure paninindigan mo yung luho mo hanggang sa bandang huli. Dahil pagka hindi mo kinaya yung pagdating ng time, di ba mga kainis, mahirap ano? Isusuli mo yung sasakyan mo, susuli mo yung bahay mo, mga ganun mga kainis. Kumbaga parang sa una kasi masarap sa una maganda no, maganda, kaya pero pag tumagal na yan 3 years, 4 years, 5 years kaya sinasabi ko lang to kasi nag-ano rin ako dati ng nag-loan din ako dati ng second hand na sasakyan mga kainis ano. Bi-weekly ko nung 140. Mababa pa yun 140 bi-weekly kasi lumang sasakyan yung niloan ko sa dealer Mali nga ako kasi first time kong kumuha ng sasakyan nun Kaya hindi na ako kuha sa dealer. Use pa yun, use 140 pero hirap na ako nun. Kaya masarap talaga yung walang binabayaran. 140 bi-weekly, di nasa 280 isang buwan. Plus insurance 100. O di 380 isang buwan. Pero hirap na ako noon. 380 malaking pera na yun mga kainis. Pambayad mo na ng F-Core, 'di ba? F-Core kung ano-ano pa, mga bill sa bahay. Yan, nahinto yung pagbububong ng ako mga kainis kasi uminit na yung ano natin, yung GoPro natin uminit na. Dire-diretso kasi bunganga natin Kaya sabi siguro ng GoPro ko huminto ka muna sa pagbububunga mo para naman baka mamaya uminit na rin yung bunganga mo at lumiyab pa para kang dragon yun. Baka hindi na tayo nakakapag-dragon breath wala na, hindi na kasi malamig mga kainex Ayan bira. So pinapalamig ko lang muna tong GoPro. Actually nagpalit na ako ng battery. Yan yung battery Ito yung battery mainit ngayon meron tayong reserba ito. Papasa ko lang muna Yan. Baka sabihin nyo yung bunganga mo lagyan mo rin ng battery yan, baka uminit. Yan, lagay ko lang mga kainex, sandali lang Yan, mainit. Yan, okay na. Pati GoPro natin uminit Sandali lang mga kainex, buksan ko lang yung GoPro natin Yan, labas na tayo ng sakyan natin ni Mahal Arena pala. Yun. Yan, make sure nakalak Nako, napakaganda ng panahon talaga ngayon mga kainex Beautiful day. Kita nyo nakakapanibago So yun na nga mga kainex kaya minsan pag naglalakad ako or nagbablog ako, tumitingin-tingin ako sa likod. Tinitingnan ko yung likod ko, baka mamaya meron tayong mga haters dito sa likuran natin hinahabol na pala tayo ng saksak Kaya minsan nagko-cover ako mga kainex baka mamaya may mga galit sa atin dito sa pag-real talk natin Baka mamaya pag nakita ako sabunutan ako sa ulo mga kainex Ano yung sinasabi mo mga hirap na hirap sa pagbabayad ng utang parang gano'n Ang bihira naman Kaya minsan mahirap magsabi ng katotohanan Marami tayong nakakaaway. Kaya minsan yung mga kaibigan ko minsan parang napapansin ko masama na rin ang tingin sa akin Yung iba parang napapansin ko parang nagtitimpi-timpi na lang pagkausap ako parang wala naman tayong pinapatamaan mga kainex Sabi ko nga sa inyo, wala naman tayong pinapatamaan. Nagre-real talk lang tayo. Napag-uusapan lang natin. Kasi ayoko na ring maranasan ng ibang mga kababayan nga natin, mga ibang mga temporary foreign contract worker. Yung mga naranasan ng mga iba, di ba? Baka makapag-save tayo ng iba nating mga kababayan, at least makatulong tayo. Kaya nga ginagamit natin yung pagiging influencer natin sa iba. Yan, kasi mahirap magsisi, katulad ng sinabi ko sa inyo, mahirap magsisi mga kainis pag nandoon na kayo. Araw-araw, buwan-buwan dudusahan mo. Yan, pero sabi ko nga sa inyo mga kainags, kung mayaman naman kayo, kung kaya nyo naman talaga, kung pasok sa budget nyo yung pag-utang ng mga sasakyan, hindi kayo kasali rito Sabi ko nga, labas kayo, labas. Hindi kayo kasali rito. Kasi yan, planado na yan planado na yan, kaya nyo. Kahit na walang overtime, kaya nyo magbayad, hindi kayo kasali rito mga kainis Balik tayo dun sa usapan natin sa comment mga kainags ang comment nga ay bakit yung asawa ko nga raw panay ng trabaho samantalang ako daw ay pa-relax lang. Yan, so sa mga hindi nakakaalam mga kainags ulitin ko uli, yung setup kasi namin ni Mahal Arena magkaiba sa setup ng mag-asawa, yung nagjo-joint account sa sweldo nila kasi kaming dalawa ni Mahal Arena, pag sumweldo siya, yung sweldo niya sa kanya lang. Yung sweldo ko naman, pag sumweldo ako, sa akin lang. Pero ulitin ko uli, yung mga gastusin sa bahay, hati kami ni Mahal Arena. Katulad ako ang nagbabayad sa
bahay. So ang binabayaran ko sa bahay sa isang buwan ay 1,800 na ngayon kasi nga tumaas na yung percentage natin, no. Kaka-renew lang natin kasi dati ang binabayaran ko lang 1,600 kasama na yung property tax, isang buwan yun. Pero ngayon nag-renew tayo ng mortgage for 3 years. Mataas ang ang interest, tumaas no. Dati ang binabayaran ko lang 2%, 2.60 ang interest, no. Ngayon ay nasa 4.81% ang mortgage. Yan, tumaas kaya naging 1,830 yata monthly ko, no, kasama ng property tax. So ako nagbabayad ng bahay, ako nagbabayad ng house insurance, ako rin na nagbabayad ng EPCOR, ng electricity namin, yung yung Just Energy. Tapos ako rin yung nagbabayad ng car insurance ko, mga kainags. So malaki din Tapos si Mahal na rin naman, siya yung nagbabayad ng aming groceries, yung life insurance namin, siya rin. Tapos yung cellphone namin, siya rin. Yan, siya nagbabayad nun, mga kainags, So hati kami ni Mahal na rin. Kaya baka yung iniisip nyo ay nakikita nyo na lang sa vlog ko na ako ay pakuya-kuya-kuy na lang, parelax-relax, samantalang yung asawa ko si Mahal na rin ay panay ang trabaho ng trabaho. So yung si Mahal na rin, mga kainags, kung gaano man kalaki yung sweldo niya, kung sakaling malaki man ang sinisweldo niya, hindi ko alam, sa kanya yun. Hindi napupunta sa akin yun, sa kanya yun. Basta hati lang kami doon sa gastusin sa bahay. Kaya pag nag-work hard siya, yung work hard niya na yun mapupunta sa kanya. Sa kanya, bahala siya sa pera niya kung anong gusto niyang gawin. Ako naman ganun din ako, makinis, pagka yung trabaho ko ay sumweldo ako sa trabaho ko. Tapos syempre kung ano yung suswelduhin ko, sa akin lang yun. Diba, sa akin lang yun, mga kainags. Kasi pinaghirapan ko yun Hindi ka yun ang setup namin ni Mahal na Reyna, no? Yun ang setup namin dalawa. So wala kaming problema ron, matagal na namin ginagawa yun. Gusto kasi namin enjoy yung pinaghirapan namin. Kaya masama kasi nun, mga kainags, ako pakuya-kuya-kuy lang. Tapos si Mahal na Reyna, panay ang trabaho. Tapos bumili ako ng truck, tapos siya yung nagbabayad. Yun ang hindi maganda, diba? Tapos ako pa-relax lang. Yun ang hindi maganda. Kung napansin nyo naman, diba, wala kaming bagong sasakyan. Yung sasakyan nga ni Mahal na Reyna, balak lang, balak, hindi sigurado. Balak palitan, balak mangutang ng brand yun na sasakyan. Pero plano lang yun, hindi pa sigurado. Yan. So yun mga kinas, kasi baka yun din ang iniisip ko na may magsabi na ikaw, Inags, kawawa naman yung asawa mo, panay ang trabaho ng trabaho, kayod ng kayod. Ikaw 32 hours ka lang nagtatrabaho sa isang linggo at hindi ka pa nag-overtime. Baka naman lahat ng gastusin sa asawa mo na napupunta. So mali po, hindi po gano'n, Sabi ko nga sa inyo hati kami sa gastusin ni Mahal na Reyna pagdating sa bahay. Yan, kasi nga sabi ko nga sa inyo, pinaghandaan ko na yan bago pa lang dumating ang family ko rito sa Canada. Kaya sabi ko nga sa inyo, inuna ko ang hirap, nagtiis ako, nagsakripisyo ako. Yung mga gusto kong bilhin, hindi ko binili. Nung wala pa yung family ko rito, nag-ipon ako ng nag-ipon. Kaya ito ngayon, mga kainis, sa awa naman ng Panginoon, ngayon natin nilalasap ang sarap ng buhay. Yan. Ang yabang Bagay, sanay na kayo sa pagiging mayabang ko Ang bihira naman Ay, so yun lang, mga kainis, hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat. Sana nag-enjoy kayo. Sana may nakapulutang aral doon sa mga baguhan dito sa Canada, mga kababayan natin at nagbabalak pumunta ng Canada. Sana makapulot kayo ng aral sa vlog ko na ito. At maraming salamat sa mga nag-like. Saka siyempre doon sa mga baguhan, don't forget to subscribe para laging updated sa aking mga videos. Siyempre pindutin nyo ang bell na kumakalimbang. Yan, so kita tayo sa videos. Hanggang sa muli, maraming salamat.